Para nga akong galing ibang bansa mga kapalangga kasi tingnan nyo nga naman, buong pamilya ko ang nagsundo sa akin sa may airport. Siyempre, sino may pakana nito? Walang iba kundi ako. Daig ko pa nga dito na galing talaga ako ibang bansa kasi tingnan nyo nga naman, para akong balikbayan. Siyempre, sa dami ko pa namang mga regalo sa kanila, ang sabi ko ay hindi ko sila bibigyan kapag di nila ako susunduin. Pero joke lang yun. Kaya talaga pinasundo ko silang lahat kasi nga ang sabi ko ay kakain kami. Gusto ko silang papakainin sa isang masarap na restaurant kasi gusto ko maranasan din nila na makakain sa ganoon. Sobrang saya ko ng mga panahon na ito kasi nga nakita ko ulit at makasama ko ang aking buong pamilya. Sobrang na-miss ko talaga ang lugar na ito, lalo na sina mama at papa. Dahil nga maaga yung dating namin ni Mike at maaga nga din silang lumuwas ng bahay ay nagutom talaga sila. Ang sabi ko, wag muna nilang damihang kumain kasi nga kakain kami sa may Anli Buffet. Ay mga kapalangga, sa video na ito ay ako inyong samahan para sa aking journey bakasyon kasama si Mike sa may probinsya kasama ang aking buong pamilya. By the way mga kapalangga, kung gusto nyo rin pong mapanood ang video namin ni Mark na kung saan ay biyaheng Manila to Bacolod, ang full video ay nasa baba lang na ang title ay Abirya sa Naiya, muntikan pang hindi makauwi ng probinsya. Kagaya din ng mga ibang mga mall mga kapalangga ay alas 10 din ito nagbubukas. Sobrang happy ko nga dito mga kapalangga kasi nga nakakain ulit ako dito sa Tongyang. Hindi lang ha na ako lang mag-isa, kundi kasama ko na ay yung aking buong pamilya. Ay mga kapalangga, kung gusto nyo rin mapanood ang full video na ito na kasama kong kumain ng buong pamilya ko sa may Tongyang, ang full video ay nasa baba lang na ang pamagat ay lunch date with my family sa Tongyang. Pati ito si Papa ay talagang niyang sinulit ang Anli Bear ng Tongyang. Sobrang saya dito ng aking Papa. By the way mga kapalangga, kung gusto nyo talagang panood, kahit 3 minutes video lang ay panoorin nyo yung full video nasa baba lang ha. Huwag nyo kalimutan na i-follow at subscribe nyo rin ako. Pagkatapos nga namin kumain ay dumiretso na rin kami dito sa may kabila para kunin na namin ang TV na kung saan ay binili namin ni Mike doon sa may SM Sukat at dito namin kukunin sa may SM Bacolod. Ang aming pinakita lamang ay aming resibo na nabili doon sa may SM Sukat. Dito nga ay pinakita na ni Kuya sa amin ang TV at dinemo niya na kung paano gagamitin. By the way mga kapalangga, ay meron po akong full video na ito na pagbili ng TV sa may SM Sukat at pag-unboxing nito dito sa may SM Bacolod. Kung gusto niyo mapanood ang full video na ito ay nasa baba lang. Walang sa pilitan ha, pero sa ngayon ay pwede niyo na panoorin. Pipilitin ko kayo ha. Joke lang po. Sa mga gusto mapanood, ang full video ay nasa baba lang. Pagkatapos ng mademo ni Kuya ay nagpahatid na rin kami dito sa may sasakyan kasi nga kami ay uuwi na ng bahay doon sa may salapit. Dito mga kapalangga ay talagang ini-enjoy ko yung hangin ng probinsya. Ibang iba talaga sa hangin na nalalangap ko doon sa may Manila. Pagdating ko nga sa bahay ay agad kong binidyohan ang maliit na tindahan ng aking mama. Sa 8,000 na kapital na aking binigay sa kanya ay natuwa ako kasi nga pinalago niya. Katulad ito, dati ay ito ay kusina lamang, pero ngayon ay meron na siyang kusina, meron siyang tulugan, at meron na rin siyang tindahan. Sa mga hindi po nakakaalam ay meron po akong tindahan sa may office, meron na rin po akong tindahan doon sa may dorm, at ito po ang tindahan ng aking mama na nagsimula lamang po ako sa 1,000 pesos na kapital. Kinaumagahan, paggising ko ay nagluto agad ako ng breakfast, nagluto ako dito ng tuyo at saka ng itlog kasi nga ito ay aming kakainin ni Mike kasi nga kami ay aalis papunta ng bayan. Itong umaga lang, pagkalambing-lambing ng iyong mga matang hayop kong tumingin. Nitong umaga lang, Itong umaga lang, merong bakang kumakanta. Chares, joke lang. Ito nga mga kapalangga, pagkatapos namin mag-breakfast ay naisipan ko nga mag-video, okay? ukay bilis na mamagalaw ang pag-ibig mo sinta. Daig mo pang isang kisap mata. Sa mga hindi po nakakaalam, dati po talaga ako marunong kumanta, pero nabas mo lang po kaya naging ganyan ang aking boses. Pagkatapos nga namin mag-breakfast at nang marinig na ng lahat ang aking boses na napakaganda, ay naisipan na namin ni Mark na pumunta ng bayan. Nakikita nyo naman mga kapalangga na napakaganda ng kanlaon, pero ito ay mag-ingat tayo kasi nga ay patuloy pa rin siya pumuputok. Ito naman mga baka na kumakain dyan sa may tubuhan. Pagdating niya sa bahay, itong si Mark ay tinulungan niya si Papa na ayusin yung solar na nabili namin dito sa may TikTok, habang ako naman ay ito busy para magbalat dito sa mais na aming ilalaga. Sobrang sarap ng mais ito mga kapalangga, lalo na kapag ito ay gagawing alope. Ito nga po pala ang aking papa na kung saan ay sobrang masipag at napakabait. Kaso nga lang kapag sa alak ay nako, hindi mapigilan. Ay dito mga kapalangga ay kapitbahay pala namin ang pangapat kong ate. Pagkatapos nga namin mabalatan ng mais mga kapalangga, ito na nga ay amin ang isasalang. Sobrang sarap nito mga kapalangga, lalo na kapag ito ay mainit-init pa. Pagkatapos nga namin kumain mga kapalangga ay amin itong sinubukan ang video kay dito sa may TV.
para matry na rin kung talagang maganda at maayos at maganda nga ang kanyang speaker, hindi nga kami nagkamali. She's smiling, makes me about it. Say when years ago, way back then we tried. Better sometimes than waiting for this moment in time. Ay nako, sinasabi ko sa inyo ay mahihiya talaga si Sarah Geronimo kapag marinig ang aking boses. Sa mga kapitbahay ko dyan, pasensya na sa aking boses. Minsan lang ito, ako inyong pagbigyan na. Kinabukasan nga ng hapon ay niyaya ko dito si Mark na pumunta ng aming bukid. Dito mga kapalangga ay talagang mga tubo ang inyong madadaanan. Walang masyadong katao-tao dito mga kapalangga, maliban sa mga nagtatrabaho dito sa may tubuhan. Habang papunta nga kami ng bukid ay nakasulubong namin itong aming aso. Nagpapicture na rin kami dito na ang background namin ay itong kadlaon. Dito mga kapalangga ay sobrang saya nga namin talaga ni Mark kasi nga naulit namin ang ginagawa namin dati dito na gumagala sa may probinsya, lalo na dito sa bukid ni na mama at papa. Imaginein mo naman mga kapalangga na ang iyong madadaanan ay puro mga tubo. Paano pa ito kapag lumalaki na, di ba? Nakakatakot kapag maglakad ka mag-isa, lalo na paggabi. Itinaas ko na nga rin itong aking phone na nadala na kung saan ay sobrang ganda. Dito nga rin pala ito binili sa TikTok na kung saan ay perfect ito sa mga nagbablog na katulad ko. Dito din mga kapalangga ay pinakita ko rin kung paano siya iikot na kaya niya talaga sundan kung saan ka magpunta. Ito ay may face tracking, auto tracking na rin pa siya mga kapalangga. I-endorse ko na nga rin pala siya. Nasa Yellow Basket ko lang siya sa TikTok. Kung gusto niyo mag-order ay PM na rin po ako. Di kayo mag-comment kayo. Perfect ito sa mga nagbablog na katulad ko. At dito nga mga kapalangga ay nakasulubong namin ang papa. Nakakatapos niya na nga din pala magpastol ng kanyang kalabaw. At dahil dito mga kapalangga, dahil anong oras na, anisipan na namin ni Mark na umuwi na kasi baka mamaya kung ano pa mangyari sa amin dito. Dahil nakasama ko si Mark at hindi niya sanay dito sa ganitong lugar. Ilang lagi mong tandaan. Kaibigan mo ako. Kailan pa man wala namang mababago sa pagtingin ko sa'yo. Sa mga kapitbahay ko dyan, talagang pasensya na talaga sa boses na inyong naririnig. Wala naman kayong choice, di ba? Kaya pakinggan na lang talaga ang aking napakagandang boses. Huwag na kayo kumontra kasi nga vlog ko ito. Ako yung taga-video nito at taga-record. At dahil nga ay magbabagong taon na, ay meron nabili si Papa ng kambing. Dito nga ay kanyang kakatayin na kasama yung aming kapitbahay. Habang sila ay busy sa pagkakatay ng kambing, at ito naman ako ay naghanda na ng aming breakfast kasi nga talagang gutom na kami. At dahil nga ay Martes ngayong araw na ito, ay naisipan namin ni Mark na pumunta dito ng bayan. Dahil ngayon ay Martes, ito ang tinatawag naming Market Day. Kung gusto nyo mapanood ang full video ay nasa baba lang ang link at pindutin nyo lang. At dahil nga Market Day ay naisipan na rin namin dito na bumili ng mga tuyo at ginamos na kung saan ay pwede namin pampasalubong kapag kami ay bumalik na ng Maynila. Buti na nga lang yung aming mga nabiling mga tuyo at ginamos ay masarap, hindi makate at hindi mabaho. Perfect na perfect talaga itong ulamin kapag lalo na sa umaga o di kaya pang sahog nyo sa mga gulay. Hindi nga uso dito yung jeep sa amin kaya halos karamihan dito ng mga tao ay may mga motor at ang brand nila ay Rusi. Naman, yung pauwi na nga ay dinaanan namin dito yung aking in-order sa akin naging teacher nung ako'y high school. Ito ay pandagdag namin na panghanda sa bagong taon. Pagdating nga sa bahay ay binabad ko na nga itong liempo at dito ay nag-set up na rin kami ng aming gagawin para sa bagong taon. Katulad itong trapal para kapag just in case na umulan ay hindi kayo may mababasa. Dito mga kapalangga ay nagpatulong na rin ako sa aking papa na magtali dito ng liempo para habang gumagawa kami doon ng aming Happy New Year ay naluluto na rin siya. Sa araw na ito ay sobrang busy namin talaga. Nagpakuha nga ako dito kay mama ng puting tela para naman ay gagawin namin background para dito sa paglalagyan ng Happy New Year 2025. Ito nga ang aming ginagawa ni Mark habang nga nilalagyan namin ng itong background. Ang aming tela na nilagay dito ay busy naman sila ni mama at papa sa pagluluto at paghanda para sa bagong taon. Dito naman mga kapalangga habang inaayos namin, lahat kami ay nagiging busy para naman talaga pagdating ng bagong taon ay magiging masaya at maging maganda ang kakalabasan. At dahil nga dito sa liempo ay kailangan talaga siyang ikot-ikutin kaya inutusan ko ang aking kapatid na siya muna mag-asikaso. Parang hindi ka siya perfect pero hayaan nyo na, nandyan na wala tayong magagawa. Pati ang pamangkin ko ay pinatulong ko na rin. 3 taon ko na nga rin pala itong ginagawa na kung saan kapag bagong taon ay may pagganito na ako. Nag-set up kami ng pagganito kasi nga ang sabi ko ay may trabaho na nga ako at nakakapag-afford na rin kahit papano kasi dati ng mga panahon na ito ay wala talaga kaming pagganito. Nasa bahay lang, tutulog at hinihintay ang bagong taon. Ngayon ay naging busy kami at talagang pinaghandaan ko. Bali mga balangga, ito ang aming handa ngayong bagong taon. Yung ate ko nga pala nagluto dito ng kanyang buttered shrimp na napakasarap.
Kami ay nagandahan muna at ako ay nagpalaro sa kanila para hindi sila maboring habang kakahintay ng bagong taon. At kung gusto nyo mapanood ang full video ng aming palaro sa bagong taon ay ang link ay nasa baba lang. Huwag nyo kalimutan na pindutin rin at panoorin. At dahil nga ay malapit na mag alas 12 ay naisipan ko na rin na mag-open na sila ng kanilang mga gift. Ito ay ang aking mga regalo sa kanila. 3 taon ko na rin pala itong ginagawa nung nagsimula akong nagka-work. Sige, biya. Idano mo naman. May amang papel. Yes po, 3 taon ko na nga itong ginagawa. Sinabi ko din sa sarili ko na kapag ako'y nagkatrabaho na ay bibilhan ko talaga sila ng mga regalo. Kung gusto nyo rin po mapanood, ang full video na ito ay nasa baba lang. Huwag nyo kalimutan na pindutin at panoorin din. Isa-isa na silang binibigyan ko ng mga regalo na kung saan alam kong makakapagpasaya sa kanila. Dahil nga ng mga panahon na pinagbabawalan na magkaroon ng maraming paputok ay naisipan na dito sa amin na ito na lang ang gagawin na magpapaingay sila ng kanilang motorsiklo, which is matagal na itong ginagawa dito sa amin. Until now ay nag-i-exist pa rin talaga siya. Naging tradisyon nga din dito sa amin na kapag tapos na ang putukan at ingayan dito ay magbahay-bahay kami para magyayakapan at maghahalikan. Pero sa pisngi lang yun ha. At kung gusto nyo rin mapanood ang full video na ito, ang link ay nasa baba lang. Ganap sa bagong taon, tradisyong nakasanayan. Huwag mo kalimutan na panoorin din. Kinaumagahan niya ay maaga akong nagising at sinamahan ako dito ng aking kapatid para bimahe kung saan kami ay magsiswimming. Sobrang lamig nga dito mga kapalangga. Ito nga yung Mount Canlaon na kung saan napakaganda niyang tingnan pero nakakatakot kasi nga patuloy pa rin siyang bumubuga ng abo. Anytime ay pwede pa rin siya talaga siyang puputok. At dito nga kami maliligo sa Megaduada Spring Resort na kung saan ang tubig ay malinis at pwedeng inumin dahil ang tubig ay nanggagaling sa may puno, sa may bato o di kaya tawag dito ay tuburan or bukal. Sobrang dami na nga ng tao dito kasi nga nakasanayan na rin dito na kapag bagong taon ay magsiswimming talaga. Sinama ko nga dito ang aking buong pamilya. First time ko nga dito na magswimming, nakasama sila pero ilang beses ako dito na magswimming pero hindi sila yung aking kasama. Kapansin-pansin din yung aming suot na damit na kung saan ay terno kami lahat. O diba? Napakaganda naming tingnan. Yun nga din ang sabi ko na 3 taon ko na rin itong ginagawa na nagbibigay sa kanila ng regalo. 3 taon ko na rin itong ginagawa na kung saan pagkatapos ng bagong taon ay nagsiswimming kami. At 3 taon ko na rin ginagawa na kapag bagong taon ay may Year of the Color talaga kami na t-shirt. At kung gusto nyo nga mapanood ang full video na ito, ang link ay nasa baba lang. Pwede nyo panoorin at huwag nyo kalimutan na i-like at i-subscribe ako kung hindi pa rin kayo nakasubscribe. Mga lantang gulay na nga kami dito pagkatapos ng aming swimming. Sobrang itim na nga namin dahil bilad sa init pero napaka-enjoy at napakasaya. Parang hindi pa rin pagod at hindi pa rin nakontento ang aking papa kasi nga pagdating dito kinagabihan ay ito naglasing at sumayaw-sayaw kasama ang kapatid ni mama at ang asawa ng ate ko. Dahil nga uuwi na ako kinabukasan kasama si Mark ay nagpatulong na ako dito kay mama na magbalot ng mga pasalubong pabalik ng Maynila. Ito yung aming mga pinili doon sa Moises Padilla para naman ay may pampasalubong ako kapag bumalik. At dahil nga may mga tanim pang mais ang papa ay nanguha na rin siya kasi nga ay gagawin namin itong alope. Ang alope ay isang delicacies dito sa may probinsya na kung saan ay matagal nang ginagawa. Sobrang sarap nito nakakanin mga kapalangga. Mas maganda subukan nyo rin. Nagtulong-tulong na nga kami dito na para tanggalin ang buto para maging ganito ang kanyang kalabasan. At amin na nga dito dinala sa Moises Padilla para amin siyang papagiling kasi nga mas masarap ito at ito ang tamang way para gumawa ng alope. Masarap ito mga kapalangga kapag malamig at perfect itong isasama sa may kape. Hinugasan ko na nga dito ang balat ng mais kasi nga ito yung ating gagamitin para paglagyan ng mga mais na ating pinagiling. At ito na nga ang finished product mga kapalangga. At ito nga ay inayos ko na kasi nga
nga bibigyan ko din yung isa kong ate na sa Maynila. Ito na nga ang araw na ako'y uuwi na pabalik sa Maynila. Sobrang nalungkot ako dito pero hindi ko pinapakita sa akin buong pamilya kasi nga ayaw ko maiyak at pinipigilan ko ang aking iyak. Dito mga kapalangga ay sobrang na-enjoy ko yung aking bakasyon na kasama sila. Nagpaalam na ako sa aking papa, sa aking mga kapatid at sa aking mama. Gusto ko na talagang maiyak pero akin talaga siyang pinipigilan. Sa next year ulit, magkikita tayo. Mag-ingat kayo dito at babalik kami ulit ni Mark. Sobrang saya ng aming experience dito. Konti man lang ang nanonood sa aking vlog ay okay lang. Ang mahalaga dito ay meron akong masayang alaala na kasama sila. Minsan natutuwa nga ako kasi nga kapag malungkot ay ito yung aking binabalik-balikan. Itong mga vlog ko na kasama ang aking buong pamilya. At hanggang sa susunod mga kapalangga ay ako inyong ulit samahan para sa susunod kong vlog kasama ang aking buong pamilya. Maraming salamat sa inyo at huwag niyong kalimutan na i-follow at subscribe ako. Maraming salamat. Bye-bye. Mwah mwah.